Hello mga ka-IT! So mga ka-IT, ngayon naman i-discuss naman natin ang Cisco proprietary na Ether channel setup, which is yung PAGP. Okay, doon sa previous video natin, na-explain na natin yung LACP or yung industry standard na Ether channel setup. So ngayon PAGP naman tayo. Okay, so sa PAGP mga ka-IT, ito ang combination. Okay, so yung first switch, desirable, and yung other switch is auto, or pwede magkabaliktad. Okay, or pwede mo rin combination dyan para makapag-build ka ng Ether channel is yung mode nya is desirable and desirable din yung kabila. Pwede rin yun. Ang hindi maggagana mga ka-IT pagdating sa PAGP is kung yung isang switch mo is auto and yung kabilang switch mo is auto din. So hindi siya magkakapag-build ng Ether channel. So, ngayon mga ka-IT, meron tayong switch 1 and switch 2. Gamit natin ng port 2 and port 3. Okay? So, ibabundle natin siya into Ether channel. Okay? So, punta tayo sa S1. Okay. So, again, first step. Interface range FA02 hanggang 3. Okay. Gawin natin siyang trunk port. Okay, tapos channel group, mag-declare tayo ng particular group member nila. Okay. Let's say for example, channel group 6. Okay. Mode, and mapapansin nyo may active, auto, desirable, on, passive, etc. Pag sa PAGP, okay, it's either auto or desirable. So, let's say for example, gawin nating desirable. Okay? Yan. Set natin. Check naman natin yung kabilang switch. Okay? So, si FA02 and si FA03 din kay S2. So, interface range FA02 to 3. Switch port mode trunk tayo. Tapos, channel group, let's say for example, 6 na lang din ulit. Okay. Hindi kailangang maging pareho. Pero again, for management purposes, gawin natin siyang pareho. Mode. So, ang combination natin, so yung isang switch natin, ginawa na natin siyang desirable. So, itong next switch na to, which is si S2, pwedeng auto or desirable din. Okay? So, let's say for example, desirable din. Yan. So, ang ginawa nating combination is ito. Si desirable and si desirable. Okay? Or, again, sa PAGP, pwedeng desirable or auto. Okay? Yung combination. So, i-check natin mabuti. Tingnan natin. Show interface trunk. Check natin yung trunk port ng switch 1. So, mapapansin nyo mga ka-IT. Kay switch 1, okay, meron tayong nakabundle na port channel number 6. Okay, check natin kung sino yung mga nakabundle na yan. Show Ether channel summary. So, si port channel 6, okay, yung group member na 6, member siya, or ang member niya is si port 2 and port 3. Okay, yan yung sa switch 1 natin. So, sa switch 2 naman, pansinin niyo show Ether channel summary. Okay. So, kay switch 2, okay, group or port channel 6 din siya. Tapos, ang member ng port channel 6 is si FA02 and FA03. So, kung check natin ang show interface trunk, makikita natin yung trunk port niya. Okay. Si trunk port niya, ang nakikita niya ni switch, hindi na si FA02, hindi si FA03. Ang nakikita niya, yung nakabundle, which is si port channel 6. Which, ang member ng port channel 6, ang mga member niya is si FA02 and si FA03. So, mga ka-IT, mapapansin niyo pinagbundle na natin siya. Sa packet tracer, alam niyo nakabundle siya kasi wala nang naka-block na spanning tree port dito. Okay, so kanina nung nag-start tayo, di ba, merong naka-orange port doon. So, ibig sabihin nagrarun ng spanning tree. Pero dahil in-enable natin yung Ether channel, nagkikita na ni switch na
Okay. So, isang link lang yan. Okay. So, mga ka-IT, hopefully, nag-gets nyo na yung PAGP and LACP. Again, LACP and PAGP are the two ways to configure Ether channel. Okay. And plus yung manual, which is yung on. Ang pinagkaiba ni LACP and PAGP, okay, basically is industry standard si LACP and si PAGP naman is si Cisco proprietary. So, hopefully mga ka-IT, may naintindihan naman kayo sa ating very short discussion. Kung may nagustuhan kayo, comment lang kayo, subscribe na for more videos.